Hello, hello, Sagittarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 20 hanggang 26. Alamin po natin naghihintay sa inyo sa bagong linggong ito. But first, mga Sagittarius, ihanda mo na ay yung isang tanong ha kung meron ka pang malakasang one question. Hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. So stay tuned for that. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Sagittarius, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, at nagko-comment po sa ating mga readings. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Hello po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo at i-share nyo po itong video natin para po marami pang Sagittarius ang makapanood nito. So please tulungan nyo po ako. Do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Strength card. Okay, ngayong linggong ito, Sagittarius, pinapayuhan ka ng yung spirit guides na magpakatatag ka, magpakatibay ka. Yung parang hindi ka mag-quit, hindi ka bibitaw, hindi ka aatras, hindi ka matatakot. You will just do your best pagdating sa mga bagay na kinakaharap mo. Pinapayuhan ka rin dito na hindi mo kailangan masyadong mag-alala. Hindi mo kailangang mag-aligaga or mag-overthink, mag-overanalyze. Gawin mo lang yung makakaya mo. And be gentle to yourself. Be kind to yourself. Hindi mo kailangan puwersahin or gawin agad or madiliin yung mga bagay-bagay. Ang kailangan mo lang, nandun ka. You're doing it. You are giving your all. You're giving your full effort, full attention, full love. Sapat na yon. Pero para puwersahin pa siya or pilitin or madaliin, walang mangyayari sa ganun. So ngayon, be calm, be collected, be strong. Magagawa mo yan. Kayang-kaya mo yan. Okay? So in your core energy, meron kang the Seven of Swords. Pinapayuhan ka dito, Sagittarius, na parang you don't need to trust anybody else but yourself. Okay? Marami kang mga tao sa paligid mo. Ang akala mo mapagkakatiwalaan, akala mo ay talagang para sa'yo or mabuti sa'yo. Pero ngayong linggong ito, parang kailangan mo to step back. Parang kailangan mong bawiin yung tiwala sa iba na parang, teka, bakit ako kampante sa kanya? Bakit ako masyado nag-open up sa kanya? Bakit masyado kong sinasabi lahat-lahat sa kanya? Kailangan magreserba ka sa iyong sarili. Maglagay ka ng boundaries, ng harang, na hindi lahat ng impormasyon sa akin sinishare ko. No? Panahon to for you para mangilala ka. Kilalanin mo kung sino yung dapat kong pagkatiwalaan, sino ba yung dapat kong asahan, sino ba yung katiwa-tiwala, di ba? Sa panahon to for you to be very, very vigilant, very maingat. And kung kaya mo naman daw gawing mag-isa, okay lang kahit solo ka dyan. No? Pinapayuhan ka rin na ilihim mo daw muna itong isang bagay na makukuha mo this week. Okay? Kung ano man itong aasikasuhin mo this week, wag mo munang i-broadcast. Wag mo munang sabihin. Wag mo munang i-share. No? Because baka maraming ma-jinx, baka maraming mga, alam mo yung mga inggitera, mga taong insecure, baka unknowingly, magbato sila ng hindi magandang energy, di ba? So, mas maganda ng sikreto, tahimik, walang nakakaalam, para walang asungot, para walang bad energy, di ba? Seven of Swords, the Eight of Pentacles. May lumabas, kunin pa natin, the Three of Pentacles. Okay. Nakita ko dito, merong kang katrabaho or kasamahan sa workplace mo, kung ano man yung pinag-aasikasuhan mo, na para bagang may inggit or they don't want you to succeed. Kaya siguro pinapayuhan ka nila ng nega, pinapaliit nila yung kumpiyansa mo, or dina-downplay nila yung pangarap mo. So umiwas ka dun. Ramdam ko dito na okay lang kahit solo ka. Okay lang kahit hindi ka makisama sa kanila. Iwas ka na lang.
Okay? Because importante na magawa mo ngayon yung mga dapat mong gawin. Magaling ka eh. Mahusay ka eh. Pero masyado ka lang clouded ngayon dahil nga sa mga taong ito. So, huwag kang papa-impluensya sa kanila. Huwag kang papadala sa kanilang manipulation or power, parang power dynamic. Kailangan you need to be independent, stand up for yourself, at mag-focus na lang tayo sa mga productive nating ginagawa. Okay? Especially sa trabaho, sa community ninyo, sa barangay ninyo. Focus on what's important at doon ka lalago. Okay? So, mga Sagittarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga tinatrabaho mo na medyo wala kang tiwala sa ibang tao at sinasabi mong, kaya ko tong gawin mag-isa? I-comment mo nga sa baba, pag-usapan natin, and it will happen to you, i-manifest natin. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the 9 of swords. Meron kang 8, 9, and 10. Ibig sabihin, patapos ka na sa paghihirap dyan. Kung meron ka mang inaasikaso ngayon, naku, kailangan mo tong malaman, pa-ending na yan, gagaan na yan, and the hardship will stop. Congratulations. Okay? So, the 9 of swords here, pinapaalalahanan ka na huwag kang mag-focus sa labis-labis na kanigahan. Yung parang iniisip mo, hala, bakit yun ang sinabi ko? Dapat hindi ko sinabi yun. Patulog ka na lang, nandun pa rin yung utak mo. Na bakit ko ba sinabi yun? Bakit ko ba ginawa yun? Dapat ganito pala yung naging diskarte ko. Dapat pala ganito yung ginawa ko. Tapos iniisip mo din yung mangyayari pa lang na, naku, anong magaganap? Anong dapat kong gawin? Baka ganito yung mangyari. Pinapangunahan mo lagi yung nangyayari sa buhay mo. You are controlling your life. Pinapuwersa, pinipilit, hinuhulma the way you wanted it to be. Sometimes you just need to let go. Sabi mo, kaya ko yan. Hindi ako dapat matakot, hindi ako dapat maging control freak, hindi ako dapat maging, alam mo yun, pinapangunahan mo lahat ng bagay. Kaya ang nangyayari, puro stress, puro pangamba, puro overthinking, puro catastrophizing. No? So ngayon, just relax, sit down. Pinapayuhan ka rin na matulog sa mga tamang oras. You are depriving yourself of rest, of recreational things. Mag-videoke ka, sumayaw ka, manood ka ng sine. Kung ano yung magpapagaan sa pakiramdam mo, kunin mo yun. Para hindi ka lalong malunod sa mga iniisip mo na yan. 9 of Swords, the 7 of Cups. Yes, marami pang outlet. Marami kang mga pwedeng gawin na ibang bagay. Huwag mong buruhin ang sarili mo sa isang bagay lang. See the surroundings around you. No? Makikita mo na, ay, bakit ba ako nagpapakalunod sa isang bagay? Pwede ko naman gawin to. Pwede ko naman gawin yun. Pwede ko naman simulan to. No? So make sure ngayon na malawak ang pangunawa mo at hindi ka nakukulong lang dyan sa isang bagay na yan. Kaya ka naman problema eh. Kasi nakatingin ka lang sa loob ng microscope, napakaliit lang ng POV mo. So kapag nilawakan mo isip mo, marirealize mong, ay, hindi naman to ka-problema. Bakit ko ba to pinoproblema ngayon? Okay? So broaden your horizon, broaden your viewpoint, buksan ang mata, buksan ang isip. Yang problemang yan, kayang-kaya yan. Okay? So, Sagittarius, taga saan po kayo? Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? Nag-e-enjoy ng ating special reading? Comment down below. Gusto ko pong malaman kung saan nakakarating ang ating mga pagbasa. Okay? In the area of what you need, meron kang the 10 of Swords. Ang kailangan mo, bumangon. Babawi tayo. Kung nakaranas ka man ng kasawiang palad, rejections, disappointment, heartbreak, or pagkatalo, lagi mong isipin, may chance pa ako para makabawi. The sun is shining out for you. No? Palagi mong isipin kapag nakakita ka ng sunrise or bukang liwayway or pagsibol ng araw, yun yung symbolismo na may chance pa ako, makakabawi pa ako, meron pa akong opportunity to gain more or achieve more. Kaya ngayon, magpakatatag, magpakatibay, ibangon ang sarili. Kasi kung iiyak ka lang sa isang sulok tapos nanamnamin mo lang yung kasawiang palad mo, walang mangyayari dyan. Iikot pa rin ang mundo and you need to really catch up.
para mahabol mo pa yung para sa'yo. No? So rise up, bangon-bangon, wag nang magpaka-victim mentality and sabihin mo sa iyong sarili, makakabawi pa ako. Ten of Swords, the Nine of Swords. Yes. Hindi mo kailangan na practicein araw-araw. Huwag mo gawing habit ha, yung pag-iisip ng nega na parang, ay gusto kong bumawi pero paano kung hindi ako matanggap? Paano kung i-reject ako? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Kung kaya mo mag-overthink ng kanigahan, kayang-kaya mo rin mag-overthink ng mga positibong bagay. Kaya baguhin mo yung mindset mo, okay, Sagittarius? You need to believe in yourself. Trust God. May tiwala ka ba kay God? Kung yes, dapat malusaw to mga alalahanin mo. Magtiwala ka, believe, and it will happen. Okay? In the area of what's affecting current energy, meron kang the Queen of Swords. Ngayon, matapang ka na. Na kaya mo nang layuan, kaya mo nang bitawan, kaya mo nang i-let go, yung mga taong sa tingin mo, hindi mo kayang pagkatiwalaan or isama sa buhay mo. Parang natuto ka na eh. Maliwanag na sa isip mo na itong mga taong to, panggulo lang to. Itong mga taong to, sila ang rason kung bakit ako nachichismis. Itong mga taong to, walang ibang ginawa kundi mangutang sa akin. Or i-take advantage ako dahil ako yung mapagbigay, ako yung leader lagi, kaya parang they are taking advantage of what I can give. Pero ngayon natuto ka na. Parang binabawi mo na yung dati easily kaya mong ibigay. Kasi parang natuto ka talaga eh. Maybe napaso ka na or na-trauma ka na because other people can really manipulate you and take advantage of you. Diba? So ngayon sabi mo, tama na, enough is enough. I will do things on my own. Kayang-kaya kong trabahuhin to mag-isa. Hindi mo kailangan maging people pleaser. Hindi mo kailangan laging, alam mo yon, yung para nakatanguhod ka lagi sa ibang tao para lang pumayag sila, makuha yung amor nila, makuha mo yung validation mo from them. Now, ready ka na to stand up on your own. Parang, wala na akong pakialam sa inyo. Bahala kayo. Ako, alam ko yung gusto ko. Parang ganyan. Queen of Swords, the Six of Cups. Yes, you are now learning from what happened in the past. Ayaw mo nang dalhin palagi yung mga trauma, pagkadurog, or pagkapaso mo in the past. Natuto ka na talaga doon. Sabi mo, ayoko nang maulit yon, ayoko nang danasin yon, ayoko nang maranasan ulit yan. Kaya ngayon, puputulin ko na with this sword. Puputulin mo na yung ugnayan mo sa maling tao, maling lugar, maling sitwasyon. Sabi mo, gusto ko nang umangat ang buhay ko. Pero kung mananatili pa rin yan sa buhay ko, walang mangyayari eh. Paulit-ulit lang. So ngayon, you're gonna stand up to change your life, to better your life, and to have this new elevation. Congratulations. Kaya ngayon, maging seryoso ka na. Sabihin mo na, magsalita ka na, para nang sa ganon, once and for all, makalaya ka sa grip na yan. Okay? In your near future, meron kang the Knight of Swords. Si Knight of Swords dito, ramdam ko na hindi ka na magmamadali. Parang masyado ka nang relax. Sabi mo, it will happen if it will happen. Okay? Hindi ka na katulad dati na parang kailangan kong bilisan, kailangan kong habulin yung deadline, kailangan kong patunayan agad, kailangan kong magawa to kasi kapag hindi ko nagawa, baka isipin nila ganito. So, hindi ka na nakikipag-unahan sa oras. Hindi ka na nakikipag-unahan kay tadhana. Parang masyado ka nang relax ngayon and you will just let things fly or go or maneuver in your life. Meron ka ng tiwala sa iyong sarili na kung ano man tong darating, I will not rush, I will not be tempted na mag-overthink, mag-overanalyze. Gagawin ko lang yung makakaya ko. Relax ka na. Parang hindi ka na yung tipong kailangan may mapatunayan ako, kailangan meron akong maibuga, kailangan makipagsabayan ako. Wala ka nang ganun eh. You are now living your best life. At hindi ka na humihiling ng validation mula sa ibang tao. Kiber ka na. And you will go on in your natural pace moving forward. King of Swords, the Wheel of Fortune. Yes. Dahil you understand na ang bilis, yung bilis, yung fast pace ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Minsan, kapag sobra ka nagmamadali, ano lang yan eh. Parang you just want
things to be done and get over with nang walang pagpaplano or walang pagbutingting. Pero ngayon na-realize mo na hindi porket mabilis magaling. Hindi porket mabilis tagumpay agad. And you are now taking your time. Binubusisi mo, pinag-aaralan mo para matiyak na maganda yung bunga, maganda yung andar. Ganon din halimbawa sa mga trabaho. Hindi porket mabilis ka matutuwa agad yung kliyente, di ba? Syempre, i-check pa rin niya yan kung tama ba yung proyekto, tama ba yung performance mo. Kaya huwag kang magmadali sa mga bagay-bagay because you need to make sure that every action is tama, detalyado, at maganda yung nagawa mo para yung swerte kumapit sa'yo. Okay? Importante yan for you. In your challenge, meron kang day page of swords. Pinapayuhan ka dito na lumayo-layo ka sa mga GC, sa mga group chat, sa mga text chain na yan, na puro chismisan lang at puro nega yung laman. Ganon din halimbawa sa social media, huwag ka nang pumatol, huwag ka nang gumatong sa mga national issue, sa mga problema ng ibang tao. Learn to really be humble enough to focus on yourself. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na do not jump into conclusions. Alamin mo muna ang buong katotohanan bago ka sasalita, bago ka gagalaw, bago ka iimik, bago ka kikilos. Do not react based on initial information. Kailangan alamin mo muna lahat-lahat bago ka kikilos. Very simple yan. Kasi baka mamaya mali ka pala ng akala, mali ka pala ng intindi, mali ka pala ng interpretasyon. So kailangan kalkalin mo muna, tiyakin mo muna na tama lahat-lahat bago ka gagalaw. Page of Swords, the Five of Cups. Okay. For many of you, pinapayuhan ka na ilaan mo yung energy mo sa mga bagong bagay kesa ubusin ang oras mo kakabalik sa nakaraan. Example, sa past job mo, palagi mo iniisip na ay buti pa doon, buti pa dati. No? Nagbibigay ka ng energy sa mga bagay na wala na. Kaya nangyayari, nakakalimutan mong i-appreciate yung mga bagay ngayon na bago. No? Parang hindi mo siya pinapahalagahan dahil parang mas nakikita mo pa na much better pa yung dati. Iniiyakan mo pa, nanghihinayang ka pa. Pero sabi dito kapag inaral mo daw kasi yung mga bagong bagay na yayakapin mo ngayon, mas ma-appreciate mo siya kaysa sa dati. Halimbawa, ikaw ay may bagong trabaho ngayon, factory. Nahihirapan kasi mong hirap-hirap naman ito. Buti pa yung dati, madali lang, marami akong katsikahan, madali lang yung station ko. Pero sabi dito, aralin mo kasi yan, yung bagong bagay na yan, para hindi ka mahirapan, hindi ka mabugnot, at hindi ka mag-struggle. So give this a shot. Pag-aralan mo at may kita mong, ay kaya ko pala to, madali lang pala. Bakit ko pababalikan yung dati? Nawala na nga ako dun eh. Kung masaya naman yun, bakit ako mawawala dun, di ba? So, dahil meron kang bago ngayon, i-appreciate mo, aralin mo para makita mo yung magandang effect niyan sa'yo moving forward. Okay? In your fortune, meron kang begin now. Take your first step. Panahon daw to para kumilos ka na, actionan mo na, gawin mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Habang lalo mong pinapatagal yung kilos mo, lalo kang nahihirapan, lalo kang na-overcomplicate yung sitwasyon, pati yung plano. So, rise up, be brave, be strong, charge forward. In your fortune, meron kang Page of Cups. Meron po kayong unexpected na biyaya this week. Okay? Hindi mo to inaasahan, hindi mo to pinlano, at hindi mo to inanticipate. Pero darating siya this time. Nasa fortune area siya, ibig sabihin, maganda to. Very good for you. Kaya ihanda ang sarili. Nako, sinasabi dito na magandang resulta or magandang unexpected gift ang dadapo sa'yo. Isang malaking surprise. So congratulations. Page of Cups, the Three of Wands. Meron daw darating na matagal mong hinintay pero along the way parang nawalan ka na ng pag-asa, parang sabi mo ayoko nang hintayin yun, ayoko nang asahan yun, parang hindi naman ata magaganap. Biglang boom, dumating. So, medyo aligaga ka dito, overwhelmed ka, super surprised, parang
analysis paralysis, hindi ka makagalaw kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo dito dahil biglaan ang pagdating. Pero sabi nga, wag mo nang isipin yung biglaan. Matuwa ka na lamang na dumating na siya. No? Sa kabila ng mahaba mong paghihintay, dumating din at last. So congratulations, isang malaking sorpresa ang dadapo sa'yo. Kaya yakapin mo tong darating na ito dahil alam kong matagal mo riyan dinasal at hinintay at pinangarap. Congratulations. I-claim mo na yan, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang a personal issue reaches resolution. Meron daw po kayong ending talaga ng isang issue. Sabi ko nga, 7, 8, 9, and 10. Talagang padulo ka na, patapos ka na sa isang mabigat na bagay. Kaya unti-unti, aandar ka na, bibilis ang sitwasyon, at suswertehin ka na din. Magbabago na yung kapalaran mo moving forward. So congratulations. Kaya nga sabi ko, medyo relax ka na, hindi ka na magmamadali, hindi ka na kakaripas, kasi na-realize mong okay na ang lahat. Okay? In your divine messages, meron kang the judgment card. Si judgment dito, sinasabihan ka na kung ano yung tawag ni God, kung ano yung tawag ni Archangel Gabriel, pakinggan. Meron kang mga dapat gawin pero ina-avoid mo. Panahon to for you to surrender yourself. Okay? Marami kang takot, marami kang issue, marami kang kinokontrol, kaya ka nga super na problema dyan kasi pinipilit mong maganap yung gusto mo. Pero ngayon pinapayuhan ka, surrender to God sa'yo mo. God, kung talagang para sa akin to, sige, gagawin ko. God, kung talagang ito yung dapat kong daanan, dadaanan ko. Magpapakatibay ako, tapang ako, magtitiis ako. Kung talagang ito yung para sa akin, I will follow you. Okay? So itaas mo na yan kay God, just do your best and listen, makinig ka. No? Kaya kunin mo yung mga pagkakataong mag-isa ka lang sa kwarto, sa banyo, sa garden, habang nabiyahe ka papasok sa opisina o sa trabaho. Yung mga moments alone, that is your time, that is your moment para makinig sa yung divine power na parang, God, ano bang dapat kong gawin? So kapag tahimik ka, kapag mag-isa ka, papasok yan. You will realize what to do at gagaan yung pakiramdam mo. Marirealize mo na, ay, ito yung gagawin ko, ito yung maluwag sa damdamin ko, ito yung okay kong gawin. So marirealize mo yan. So isurrender mo lang, darating sa iyong kaliwanagan. Okay? The judgment card, yes. Talagang ipapakita sa iyo ngayon, Sagittarius, yung calling mo. Maniwala ka, liliwanag sa iyo yung mga bagay-bagay ngayon. And you will tell yourself, alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung para sa akin talaga. Kaya ready ka talagang daanan yun. Tatapang ka ngayon para suungin to dahil nakumpirma mo, kaya ko. Kung naghihintay ka ng sign, synchronicities, angel numbers na paulit-ulit, or baka sa quote, sa mga binabasa online, bigla kang tinamaan sa isang message, o sa panaginip, napakaliwanag ng panaginip mo ngayon, yan yung mga sign. Okay? You will know what to do. The judgment card, the sun card. Yes, clarity. You will realize the truth, you will know the truth, at liliwanag sa'yo yung mga dapat mong gawin. Kaya importante, think positive, enjoyin mo lang, daanan mo lang, huwag kang matakot. Dahil maganda to. Kapag lumalabas si sun, ibig sabihin, bright days or the sunny days are darating para sa'yo. Maligaya, masaya, malaya. Congratulations. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang peacock, beware of great pride. Sabi dito, huwag mong haluan ng pride or ego yung gagawin mo para hindi mo pilitin, hindi mo puwersahin. Magkaroon ka ng kababaang loob na daanan yung proseso at i-admit at tanggapin yung mga nangyayari. Okay? You also have a rabbit, too much concerned with sexual matters. Sabi dito, huwag mo masyadong isipin yung mga gender roles. Kung kaya ng lalaki, kaya mo din. Kung kaya ng babae, kaya din ng bading. 'Di ba? Do not let any gender issues na maging komplikado yung ginagawa mo. Okay? You also have man, lalaki daw po sa buhay mo, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You also have casket, someone is going out of your life or the end of a situation. Yes, meron talagang pagkatapos ng isang bagay, yung isang mahirap na bagay. Ito yung linggo kung saan lalaya ka sa mga bagay na yan. Okay? Ang outcome is Sagittarius for July 20 to 26, the Two of Cups. Nako, sabi talaga dito, pag-usapan nyo na. Para malusaw na yung mga problema mo. Meron pang other options. Meron pang other doors.
Pero dahil hindi ka nakikipag-usap, hindi mo makita-kita yung mga option na yan. Sabi rin dito, kung meron kang mga bagay in the past, kausapin mo na para makalaya ka na, makalarga ka na. Panahon to para maging matapang ka, Sagittarius, especially sa mga ugnayan mo. Sabi ko nga kanina, kung meron kang mga kausap na parang feeling mo hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan, kailangan mong kontrolin kung ano yung sinasabi mo. Kung ano yung mga dapat na impormasyon na pwede lang nilang malaman at saka sa hindi. Okay? Pagkatiwalaan mo lang sarili mo. Okay? Sabi rin dito, panahon na for you para tuparin mo yung higher calling mo. Hence, the judgment card. Parang panahon to really for you na i-align ng sarili mo sa gustong ipagawa sa iyo ng higher self mo. Halimbawa, this week na realize mo na dapat ko na talagang asikasuhin yung trabaho sa Japan. Mag-a-apply na ako. So, may tawag yung damdamin mo, may urge. May urge ka eh. Meron kang parang silakbo ng damdamin na kailangan ko na tong gawin. That is your higher self pushing you para tulayan yun. Siguro marirealize mo, this week parang bigla-bigla kang tumatapang, lumalakas ang loob mo, na kahit anong problema, sabi mo, kaya ko to. That is your spirit guides pushing you para itulay yun sa kabila ng mga takot, tanong, or kalabuan. Diba? So ngayon, align yourself with higher self, tuparin ang iyong pangarap. Two of Cups, the Justice card. Yes, justice all about giving you what you deserve. Giving you the fairness. No? Kung dati unfair, kung dati parang feeling mo talong-talo ka dun na, luging-lugi ka dun na, pero ngayon sabi mo, kakausapin ko na para patas kami. Para makuha ko yung deserving ko. Para makuha ko yung para sa akin. Ayoko nang manatiling nakahalokip-kip lang or sinasarili ko lang. Pero ngayon tatayo ka na eh. Sabi mo, yung akin, akin. Yung deserve ko, deserve ko. So if this requires you para makipag-usap ka na. Ganon din halimbawa sa mga kontrata, sa mga negotiation, ipaglaban mo yung para sa'yo para makuha mo yung deserve mo talaga. Okay? So Sagittarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Inhale and exhale. Isipin mo ang question mo. The answer is Three of Cups, the Ace of Wands, and the Page of Swords. At the bottom, meron kang the Moon card. Nalulunod ka na ngayon sa mga tanong mo. Hindi mo alam kung ano dapat gawin. You feel so abandoned. You feel na parang walang katapusan ata to. Gusto ko nang malaman ng truth. Gusto ko nang makaahon, makabawi. Sabi dito, surround yourself with the right people. Yung talagang mga taong susuportahan ka, i-cheer ka, papalakasin yung loob mo para makaahon ka dyan. Sabi dito, meron kang bagong opportunity, bagong lugar, bagong pintuan, bagong pagkakataon na kailangan mong tahakin. Alam ko medyo takot ka dahil hindi ka sure. Parang kaya ko ba yan? Sigurado ba yan? Idiretso ko ba? Hindi ba ako mahihirapan dyan? Para hindi ka mag-alala, para hindi ka matakot, magkalkal ka. Mag-research ka, aralin mo. Para makita mo na, ay, lahat ng tanong ko pala may sagot. Lahat pala ng skepticism ko ay merong kaliwanagan. So armasan mo sarili mo ng impormasyon para hindi ka malunod at matakot sa mga tanong mo o sa mga kalabuan mo. Because this one thing can change your life. So aralin, buting tingin, surround yourself with the right people at yakapin ito. New life, new beginning, out with the old, in with the new. Very exciting to. Kaya be confident in yourself. Try mo lang, subukan mo lang para makita mo na kaya mo to. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. You will celebrate. There is something new for your life. Araling mabuti para makabangon ka na. Yes, yes, yes for you. Congratulations. Sagittarius, ito po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July 20 to 26. Sa po kayo naka-resonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.